Brother Bador, hanggang ngayon ay hindi ko maubos maisip ang minsang binalak ko sa aking buhay. Hayaan ninyong i-share ko sa inyo ang lahat-lahat. Ganito po iyon. Denver, matanda na kami ng mama mo at nag-iisa kang anak namin. Kailangan mo kaming bigyan ng apo. Oo nga, Denver. Abay, naiinggit ako sa mga amiga ko na may mga apong magaganda. Kailangang may magmana sa'yo, anak. Gwapo at matalino. Salamat po, Papa at Mama. Huwag po kayong mag-alala. One of these days, makikita niyo rin ang magiging manugang niyo. Salamat at pumayag si Dr. De La Serna na gusto kong mangyari. Siya rin ang kakausap kina Papa at Mama. Ikaw talaga, Del. Ano ba talagang balak mo? As usual, attend kunwari ng party para makabingwit ng matabang isda. Alam mo, Del, kahit di mo gawin yan, sa ganda mo, maraming isda ang mabibingwit mo. Ay, tama. May despedida party ang isa sa mga friends ko. Sama ka. Malay mo, may makita kang pogi doon, tapos madatong pa. O, di ayos ng buto-buto, magkakajowa ka na. Sige nga, tingnan natin kung tama ang sapantaha mo yan. Rafael, may imbitasyon ng kaibigan kong si Flora. Despedida party. Paalis ang anak niya papuntang Israel. Nasa bakasyon pa naman ang tsuper natin. Hindi problema yan, Mercedes. Andiyan naman ang anak mo. Oo nga pala, si Denver. Para makilala na rin niya ang anak ng aking amiga. Del, si Pearl. Paalis siya papuntang Israel. Hi, glad to meet you, Pearl. Glad to meet you too, Del. Pearl, naichika na kita sa kanya na paalis ka pa Israel. Sa hirap ng buhay, kailangang magtungo pa sa ibang bansa para punan ng kakulangan sa buhay. Total, tapos naman ako ng physical therapy at caregiver. Mabait ang nanay mo kaya marami kayong kaibigan. Kasing bait mo, Pearl. Pinatatangos mo ang ilong ko, Lin, ha? Dito tayo. Tara, serve yourselves, ha? Huwag kayong mahihiya. Kainin niyo ang gusto niyo. Excuse me. Iwan ko lang muna kayo. Kumakaway sa akin si nanay, eh. Okay. Del, nakikita mo ba nakikita ko? Ano, Lin? Yung kausap ng nanay ni Pearl. Mag-asawa siguro at syempre, yung gwapo na katabi nila na kinakamayan ni Pearl ay anak nung mag-asawa. Oh, ano ngayon? Ang hina mo namang pumick up? Di ba yan ang hanap mo kaya ka sumama? Hindi ko siya type, no? Gwapo nga. Pilantod naman. Tatawanan lang ako ng barkada. Tara na nga. Walang kwenta. Sige, paalam muna tayo kay Pearl. O, sige. Salamat, Pearl, at pumayag ka sa gusto ni Mama na maging caregiver ko pansamantala habang nakapending pa ang pag-alis ko papuntang Israel. Saka, please, wag nang sir ang itawag mo sa akin. Tumatanda tuloy ako eh. Denver na lang. Okay, Denver. Kung yan ang gusto mo. Natakot kasi si Inay sa pagputok ng giyera sa Israel. Sabi ko kay Inay, tanggapin mo muna ang alok ng mama mo. Sayang naman kasi ang araw na walang income. Sa akin lang umaasa si Inay.
Ano ba ang nangyari sa paa mo? Nagkasakit kasi ako ng polio. Hindi alam ni inay na dapat sanggol pa lang ay pinababakunahan ng bata laban sa polio. Kaya tinablan ako ng virus ng polio hanggang sa ganito na ang lakad ko, pipilay-pilay. Ganun ba? Anyway, nandito na ako lagi. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo, ha? Pearl, sa tagal ng paglilingkod mo sa akin, if I'm not mistaken, magdadalawang taong ka na sa pagiging caregiver ko. Hindi ka ba nahihiya na kasama mo ako palagi? Tapos, pipilay-pilay pa ako? Hindi mo kasalanan na naging ganyan ka, Denver. Kahit ang mama mo. Dahil wala pa siyang kamalayan sa lahat ng bagay tungkol sa pagpapalaki ng anak. Na kailangan mo pala ang polio vaccine. Walang dapat ikahiya, Denver. Bagkus, nangihinayang lang ako. Dapat noon pa tayo nagkakilala. Para naging lalong masaya ang mama mo. Dahil may tumitingin sa'yo. Pero paano ka? Wala bang nagagalit sa'yo dahil inuubos mo ang oras mo sa akin? Anong ibig mong sabihin, Denver? Wala bang boyfriend na nagagalit sa'yo dahil sa trabaho mo? Nagka-long distance relationship ako sa isang kabatch ko noon. Pero 6 na buwan lang ang naging relasyon namin. Hindi na siya nagpaparamdam eh. Palagay ko, may nakita na siyang higit sa akin. I'm sorry kung nalungkot ka sa tanong ko. Ganyan lang ang buhay, Denver. Kailangan nakahanda ka sa anumang magiging kapalaran mo. Sinusubukan tayo ng Diyos kung hanggang saan tayo makakapagtiis. Pero hindi na ako makapagtiis pa, Pearl. Hindi na ako makapagtiis pa na ipaalam sa'yo laman ng puso ko, Pearl. Tanggapin mo man o hindi, kailangan kong ipaalam sa'yo na mahal kita. Sa simula pa lang, ikaw ang babaeng nais kong iharap sa dambana kung mamahalin mo ko. At tatanggapin mo ang pag-ibig ko. Sasabihin ko na kina mama at papa, ihanda na nila ang pagpapakasal natin. Bukas na bukas din. Denver? Oh, Denver. Mahal din kita. Ramdam ko ang kabaitan mo. Mulat sa pool. Mahal kita, Denver. Denver? Nakakalakad ka na ng normal? Of course, darling. Sino ba ang nagsabi sa'yo na pilay ako? Ikaw! Halika nga, ang tagal din kitang sinubok. Kung talagang mamahalin mo ba ako o sa kabila ng ganitong kapansanan. Kung hindi mo ba ako ikakahiya o mahal na mahal kita, Pearl. Wala akong ibang mamahalin kung hindi ikaw lang. I love you, Denver. Congratulations, mga anak. Sa wakas, magkakaapo na rin kami ng papa nyo. Brother Bador, bihira ang taong hindi ka ikakahiya at mamahalin ka sa kabila ng iyong kapansanan. At iyan ang matatawag na tunay na pag-ibig. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Napakinggan natin ang isa na namang kwento sa pangalang Denver. Kawikaan 13:7. May taong nagkukunwaring mayaman, subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Minsan,
ang pag-ibig ay mararamdaman mo kaagad sa isang tao. Pero, maganda talaga ang marunong maghintay. Kasi, sa tamang panahon, darating talaga ang para sa'yo at saka sa dulo naman ng paghihintay mo ay may matamis na dulot nito. At sa lawak nitong mundo, isa sa mga gusto ay ang makatagpo ng pag-ibig na totoo, na handang ipagmalaki ka sa kahit anong kalagayan mo at ipaglaban ka hanggang dulo. Kaya mag-relax at smile lang dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ikaw po ang pinagmumulan ng pag-ibig, sapagkat Ikaw po mismo ang pag-ibig. Sa araw pong ito ay aming itinataas sa iyo ang aming buhay na maging malinis at kaaya-aya sa iyong harapan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Lakad mo